Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ang video po natin ay tungkol po rito sa bagong Pilipinas Chronicles. Ayon po sa bagong Pilipinas Chronicles, mas malaki ang tiwala ng taong bayan kay BBM kaysa kay Sara. Bagong Pilipinas Chronicles Survey. Lumabas sa pinakabagong survey ng bagong Pilipinas Chronicles na mas malaki ang tiwala ng publiko kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kumpara kay Vice President Sara Duterte. Mula sa kanyang 67,900 na respondents, halos 51,500 ang pumabor kay PBBM o katumbas ng 75.8%, samantala si BP Sara ay nakakuha lamang ng 15,300 o katumbas na 22.5%. Sa madaling salita, mas malinaw pa sa sikat ng araw na kay Pangulong Marcos Jr. ang kumpiyansa ng taong bayan, habang ang Duterte ay mababa ay pababa ng pababa para sa mga DDS. Tila hindi na mababawi ang agwat dahil ang tao mismo ang nagsasabing mas may tiwala sila kay BBM. O, tama naman po. Kasi ngayon lang po ako nakakita ng presidente na sarili niyang administrasyon ay iniimbestigahan niya dahil nga po sa malawakang kontrobersyal ng flood control project at mga ghost project ngayon, na nagsimula pa yan nung panahon po ni Duterte. Mas lumala lang po ngayon. Ang corruption po ngayon sa pamahalaan ay napakalalim. Napakalalim. Hindi ko po alam bakit nagkaganon yan. Kaya kailangan po nating magtulungan upang ito'y masugpo sa paglikha ng independent commission ni BBM. Sana ito ma-solve ang problemang ito. Ayan. Ang sigaw ng sambayanang Pilipino, Marcos forever, Marcos pa rin tayong lahat. Tiwala ng taong bayan kay BBM umangat. BP Sara lalong bumagsak. 75% kay Marcos, 22% kay Sara Duterte. Ayan po. Yan po ang katibayan, ha. Hindi po ito fake news. Bagong Pilipinas Chronicles. Ayan po. Dako naman po tayo dito sa magaganap na rally sa September 21. Kapag may DDS na sumama sa rally, uwian na. Ito po ay ayon sa Bagong Pilipinas Chronicles. Hindi ko po gawa-gawa to. Ito po. Bago pa man magsimula ang September 21 rally, may malinaw ng paalala para sa mga progresibong dadalo. Kung may DDS na sasama, lalo na yung may dalang bring him home placard, mas mabuti pang umuwi na lang. Tama. Ang rally pong yan hindi para sa mga DDS. Ang rally pong yan ay anti-corruption rally. Mga DDS bawal sumama sa rally sa September 21. Hindi welcome para sa mga progresibo ang pagsali ng mga DDS, baka umano ito ay manggulo at mangagaw ng rallies na ikinasa para sa September 21. Ang rallying ito po ay hindi po para sa mga DDS. Tatandaan niyo po. Para po ito sa mga anti-corruption, yung mga against sa anomalya sa gobyerno natin, against the flood control project anomaly and ghost project. Ang rally pong yan na magaganap itong September 21. Bagong Pilipinas Chronicle, September 21 rally.
Luneta at EDSA Shrine. Baka makita nyo si Eric Silis doon, yung mga tuta nitong Duterte na to, na walang ginawa kundi udyukan yung mga militar nung nagsasagawa sila ng rally. Ang mabilis daw na ano, dapat daw yun suporta ng AFP ay tanggalin na. Wag na daw sumuporta sa administrasyon ni Marcos. Alam niyo po, yan si Eric Silis po, ang dating komunista po yan. Eh, maraming galit sa iyong sundalo, Eric Silis, kasi ikaw ay dating komunista. Baka ikaw pa ay maraming napatay na sundalo nung panahon mo, nung nandun ka pa sa bundok. Kaya wag kang wag kang puporma-porma diyan sa rallying 'yan at hindi nyo rally 'yan. Dapat umuwi ka sa Davao. Ikaw kalbo ka. Ito naman po, bagong pinakamagaling na speaker, Martin Romualdez. Nagamit lang yung pangalan mo eh. Pero mananatili sa kasaysayan ng mababang kapulungan si Speaker Martin Romualdez bilang isa sa pinakamagaling at pinakamabisang leader na naghatid ng pagkakaisa at katatagan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Naipasa ang mahalagang reforma at narinig ang tinig ng taong bayan sa bawat deliberasyon. Siya ang nagsisilbing tulay ng lehislatura at ehekutibo upang matiyak ang pagtutulungan para sa ikabubuti ng bayan. Ang kanyang mahinahong pamumuno, matatag na karunungan at tapat na paglilingkod ay nagpapatunay na isa siya ay hindi lamang speaker ng Kongreso kundi speaker ng sambayanang Pilipino. Tunay ngang siya ang pinakamagaling na speaker. Maraming salamat, Speaker Romualdez. Hindi ka namin makakalimutan ng sambayanan. Okay. Paalam at maraming salamat, Representative Martin Romualdez, Vice Speaker of the House of Representatives 2022 to 2025. Okay guys, ano po ang inyong opinion? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po.